Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag subscriber, no? Tsaka pag nagustuhan nyo itong vlog, mag-likes lang po kayo. Oo. Share nyo. Oo. Para maraming mas paano maging kasama tayo, mga friend. Pero okay na yan. Okay. Saka kagapon, sabi ko, hindi nagsasalita si Kimo. Oo. Kaya inip na ako. Kaya nag-vlog na ako. Kung alam ko lang na magsasalita, edi sana pagabi pa ako ng konti. Pero anyway, ito pala ang sinabi ni Kimo, no? Ayoko na nga ho sana ano to eh. Kaso kinontent ho ni Atty. Claire Castro. Kinontent din lang Batang Manila to. At maraming nag-content sa napakahalagang mensahe ni Kimo. Oo. Kaya, makikontent na rin tayo. Pakinggan ho natin. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya magsasalita din daw siya. Okay. Buti pinagsalitaan ninyo. Pero sana hindi na. Iisa naman na script nito. Mas marami nga lang, mas mahaba nga lang yung script nito si Bongo kaysa dito sa Kikimo, no? Yan. Okay. Thank you, Madam. Salita ka. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po ako makaalis kaagad. Gusto ko lamang po Press con pa pala itong ganitong klase, no? Ito, tuloy. Iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anak, alam namin yan. Ba't kailangan pa sabihin yan? Alam namin wala na dito, nasa dahig na nga. Ba naman Kimo? Alam mo, sa totoo lang, nung pinanood ko si Atty. Claire Castro kagabi, sumakit ang ulo ni Atty. Claire dito, hindi niya kinaya. Ba't nga? Kung si Atty. Claire, sumasakit ang ulo. Tayo pa kaya? Konti lang naman ang hindi naman masyadong marunong, di ba? Tira! Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong... Kimo! Ang tanong ko rin, ikaw ba talagang Filipino citizen? Ha? Abay, marami pa sumunod kay Marcos. Diba sumunod kay Marcos? Cory Aquino. Lumaban din yan, di ba? Pagkatapos, meron pang ERAP. Yung ERAP, Kimo, di ba nakita kung paano lumaban yung ERAP? Binomba ni ERAP yung mga lugar yata ng MPA noon, di ba? Fidel Ramos. Lahat ng presidente, Kimo, lumaban sa komunista. Lahat ginagawa nga ng mga presidente. Merong gusto nilang gawin, peace talk, para maging maayos ang para sila bumaba na sa kabundukan at magbalik loob sa gobyerno. Peace talk, ganun, di ba? Pero Kimo, bakit mo meron pang sino ba yung... Pero yung sinasabi mo, Kimo, yung amo mo, meron niyang video Kausap niya si Joma Sison. Leftist yan. Karaming picture niyan na nandoon siya. Mabuhay ang MPA. Gumagano niyan, Kimo. Ayokong magsalita, ayoko sabihin tanga to. Sa totoo lang, ayoko nasasaktan si Kimo, mga friend. Oo. Masama ho kasi yung pagsabihan mo isang taong tanga. Mahirap po yan. O bobo. Mahirap po yan. Kasi si Kimo awardee ho to nung sa artista. No?
Ano pa ba yun, Kimo? Ang naging matagumpay nga yata sa paglaban sa komunista at sa mga rebelde, parang si ano eh. Yung amo nito, naging matagumpay. Oo. Oo, si Duterte. Oo. Kasi, yung mga rebelde, mga rebel returnees, na galing doon sa bundok, bumaba, at binigyan ni Duterte ng trabaho. Ayon kay Mutabato at kay Las Cañas, binigyan niya ng trabaho, hitman. Ginawa niyang Duterte Death Squad. Davao Death Squad. At yun nasabi nila, ni Mutabato, kasama nila yan. Magkakasama sila, kapulisan, rebel returnees, kami, ganun. Pinapatay naman namin yung mga masasamang tao man, sabi ni Mutabato. Oo, pero bandang huli, iba na. May mga kinikidnap na sila, pinatutubos sila pa. Ganun na yung O, diba? Kimo, sakit sa ulo to, no? Tuloy mo. Kaya naging matagumpay si Duterte, napababa niya yung mga rebel returnees, binigyan niya ng hanap buhay. Hitman. Kasama ng kapulisan. Oh. Tira. Tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? Buta mo. Inutusan niya ang mga yan. Natakpin si Duterte, may dala silang warrant. Ano ba naman? Ayoko sabihin tanga ito ha. O, tuloy mo. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison dalhin dito sa Pilipinas. Pero nakakuha nga ng asylum si Joma Sison doon sa dahig kaya hindi na nakabalik, hindi na dadampot. Kagaya rin ng ginagawa nitong si Harry Roque, humingi ng asylum doon para hindi malaya na siya tumira doon. Ayoko sabihin tanga to. Butik yan. Tuloy. Pero nagkabaliktad po. Ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po. Walang istorya yung komunista. Ayoko sabihin tanga ka talaga, Kimo, sa totoo lang. Malayo yung suntok mo eh. Anong komunista sinasabi mo? May kasong crimes against humanity yung amo mo, may warrant of arrest. Kaya dinala yan doon. Kasi nga dito, walang makabangga dyan diyan sa amo mo. Walang kasong na isampa. Oh. Totoo lang mga pre, siguro hindi na nga pero alam nyo, itong nangyaring ito kahapon sa Senado, antayin ninyo, baka sakasakali gumalaw na yung mga isinampang kaso dito kay Labongo, kay Duterte. May kaso mga plunder ang sinampan ni Trillanes dyan tsaka yung drug smuggling dito sila Pulong, na nakasampa na nasa Department of Justice na yata. Oo, kaya baka sakasaling binangganan nila si Remulla nagalit na si Remulla, kinontempt pa yung ambassador ba yun? Oo, pero hindi pinirmahan ni Chis Escudero, kaya napauwi din yata kasi si Chis Escudero nagalit dito kay dito kay Amy, na nahalata siguro, nakaramdam naman yung Senate President na mukhang ginagamit mo Senado para sa paghihiganti mo sa pagkakadakip do sa darling sa puon ninyo, di ba? Tuloy Tuloy, Kimo. Lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan Hindi tinatanong sa'yo kung rebelde ka o dati kang tanga o dati kung ano ka. Hindi yan ang pinag-uusapan dyan na rebelde kung ano ka, kung anong pinagmulan mo. Tuloy mo. Kaila. Oh. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay... Marami kang hindi maintindihan, Kimo. Paano nga, nagkamali ka, gaya na sinasabi ng isang subscriber ko, nagkamali ka ng pintong pinasok. Dapat muna sa barangay ka muna tumakbo. Sa dami ng tanga, kalahin mong nanalo si Naduto. Number 1 pa. Oh, tuloy. Tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo,
Eh ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, May warrant of arrest nga! Ayoko sabihin tanga to talaga, mga friend. Masama ho yung salitang tanga. Wala hong gamot yan eh. Ayoko siyang sabihin tanga. Tuloy mo kayo. Di po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan, Hindi nga yan itatanong dyan. Ayoko kitang sabihan ng tanga. Dahil ang pinag-uusapan dyan, yung kung legal yung pagkaka-aresto sa amo mo. Kaya hindi itatanong dyan kung saan nanggagaling yung pera ng komunista. Ayokong sabihin tanga ka talaga. Sa totoo lang, masakit yan. Tuloy mo. yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay Saka pa, sayang lang yung oras dyan sa idinaldal mo dyan. Ayokong sabihin tanga to, masakit ho yung salitang tanga. Wala akong gamot yan. Tuloy. gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong Gaano kalalim naman yung kalungkutan mo? Ha? lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa Kaya nga kinuha yan para magkaroon ng law and order sa mga namatay. Kimo, ayoko sabihin tanga to. Ayoko. Huwag niyo akong bilitin! Tuloy mo, Kimo. dulu-duluhan. Alam niyo po, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung Bakit? Anong pakialam mo sa dalawang medalya ni Torre? Ha? Yung dalawang medalya niyan. Isa, nung nahuli yata si Kibulog, nadagdagan siya ng na-promote. Mabigat yung hinuli niya. Pero mabagal si General Torre para sa akin, mga friend. Masyadong maraming nasayang na oras nung dinakip si Kibulog. Yun lang pala, isang salita lang pala eh. Binibigyan kita ng ultimatum, Kibulog. Pag hindi ka lumabas dyan, assault na. Sana maaga-aga pa sinabi na ni General Torre yun. Hindi na umabot ng halos kalahating buwan bago lilitaw siya. Nung narinig nung amo ni siguro, lumabas ka na dyan, ulul. Hindi na nagbibiro yang si General Torre, titirahin ka nyan. Baka kung ano pa makalulkol dyan sa kingdom na yan. Kaya lumitaw na sila. Bibiray na sila eh. Assault na eh. Nabuisit na yung General Torre. Alam na alam ni General Torre na tinatago eh. Di ba? Tuloy mo, Kimo. yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahangan. Ayoko talaga sabihin tanga to. Tanga, masakit sa loob ko. Dahil alam mo, nanonood ako ng palabas na ito si Kimo eh. Ganda nung palabas na ito, yung kay Regine Velasquez. Ang tatay ni Regine Velasquez do, si Butch Aquino, senador. Ito namang si Kimo, mekaniko si Kimo doon. Ganda. Galing nga ni Regine love story na ito. Maraming pelikula kay Regine to si Kimo na ito. Totoo. Napapanood nyo ba? Magaling artista ito. Kung bakit napunta to rito eh. Totoo lang, no? Lintik din kung alat ni. Tuloy, Kimo. Nga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. Ibig mo sabihin, Kimo, lahat ng matanda, putik yan, marami pa rito matatanda, baka mamaya marinig ka. Pwede na kayong pumatay. Hindi na kayo pwedeng ulihin dahil exempted kayo. Dahil kayo ay matanda na. Di ba? Pwede na kayong magnakaw. Pwede na lahat. Kasi matanda na kayo. Kunyari, matanda ka, wala kang pang-maintenance, pumatay ka ng mayaman para meron kang pang-maintenance. Total, wala ka namang huli kung lumusot ka. Di ba? Itong senador to, tuloy. Former President.
At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana Walang, ano yung, ayoko sabihin tanga to, mga pre, paulit-ulit. Walang pakialam yung lumabas sa komunista. Ang pinag-uusapan dyan, inaresto yung amo mo dahil crimes against humanity ang kaso na hindi naman makausad-usad dito sa Pilipinas. Kaya yung mga paulit-ulit, ayokong sabihin tanga to, paulit-ulit. Kaya yung mga pobreng na namatayan, doon nagsampa ng kaso sa dahig at napakalaking utang na loob ninyo ng mga naperwisyo nitong si Digong kay Pinoy, kay Noynoy Aquino na nagmiyembro dyan. Kung hindi kay Noynoy, wala na ho kayong makukuhang hustisya pa. Ni katiting dito sa Pilipinas. Wala. Pero yun nga, ha? God moves in a very mysterious way, mga friend. Lapit na po mahal na araw, ha? Tuloy mo, Kimo. Sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorist. Hindi pa ayoko sabihin tanga to, ha? Hindi pa ginagawa Kimo yung medalya ni Digong. Pinakamaraming pinapatay ng mga nakatsinelas. Pinakamaraming namatay ng walang due process. Ha? Nung panahon niyang amo mo. Pero ayoko sabihin tanga ka, Kimo. Ayoko. Tuloy mo. Terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Mas masakit na yung amo mo, may tsansa, Kimo. Pag napatunayan niya na wala siyang, ano ba, inangak-ngak ng mga, ayoko sabihin mga tanga to, ha? Tungo sila Bongo, ayoko. Sila Aimee, ayoko. Sila Bato, ayoko. Si Kimo, ayoko sabihin silang mga tanga. Bakit? Binoto ho ito ng mga tanga. Ng mga tanga, ng mga tao, di ba? At yun, Kimo, yung amo mo ron, naka-aircon. At sabi na nga nung ni Inday at saka ng mga pamilya nila doon, sila, magandang, maayos ang kalagayan. May mga doktor siya doon, lahat. Yung mga pinagpapatay niyan, pati mga bata, mga namatay, na mga sinasabi nito si Bato na shit happen. Anak na. Pero alam niyo mga friend, ang masakit. Yung bagong survey na lumabas, itong Police Asia, number 1 na si Bato. Number 1 na po. Number 1 na. Si Bongo, si Malakupit, Malasakit. Number 2 si Tulpo. Pumasok na ho si Bato. At pumasok na rin yata si Ipe. Nakakatakot na naman po yung mga pumapasok na yan. Ayon doon sa gumagawa nitong Police Asia na to, kaya raw tumaas itong mga nagsibabaho yung nandun sa kabila, doon sa kaila Marcos bumaba daw. At si Marcolitak pumasok na rin, parang ganon, pumasok na ho. Lahat ng mga nagmamalasakit kay Digong, pumapasok na sila. Mukhang yun ho ang kamada. Yun ang magiging rason ng Police Asia na kaya tumataas ang kanilang survey, dahil nga sila ay naaawa ang tao sa inabot ng halimaw nitong si Digong. Tuloy mo, Kimo. Ano po ba talaga ang ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter. Sino ba tinatanong mo? Ang dami nga niya. Kanino ba nakatuon yan? Tanong mo. Sabihin mo kung sino tinatanong mo. Di ba?
Ayoko talaga sabihin tanga ito. Ayoko. Tuloy mo. Ni Digong, na-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, Putik, ganun lang ba kadali mag-contempt? Ayoko sabihin tanga ka talaga, ha? Marami raw nang hihingi na i-contempt, mga supporter ni Digong, na i-contempt daw kayo. Sinong kayo? Sinong kayong sinasabi mo? Oh, si General Torre? Dahil sa utos sa'yo ni, i-contempt mo? Tanggalin mo naman. walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa... Puta na talaga. Ayoko sabihin tanga to, ha? Masama ho yung salitang tanga, wala akong gamot dyan. Kaya yun nga, pag may nakakapasok ko dito sa vlog, mga nagko-comment na tanga, nire-remove ko na agad. Oo, hindi ko na binabasa. Kasi nga, tanga nga, napapatulan. Anyway, wala naman pumatol sa kanya dito. Oo, pinabayaan siyang magdadaldal. Wala akong, bilang naman sila General Torre, alam nila kung kapatol-patol o hindi. Di ba? Mga civilized sila po, mga civilized. Sila General Torre, sila... yung mga bisita ho dito, nitong si nitong si Amy, sila ho ay mga intelihenteng tao, no? Kaya hindi na ho nila ito pinatulan. Dahil yun nga, alam nila kung anong uri ito, no? Tuloy mo, Kimo. Ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po na... Alam mo naman pala ano pa dinadaldal mo dyan? Sinabi na pala nung amo mo, yung ginawa nila General Torre, order sa kanila yun. Ayoko sabihin tanga ka, ha? Ayoko talaga. Tuloy mo. Amin kayo, nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Kaya nga maraming namatay, Kimo. Dahil yun ang sabi ng boss mo. Kill. Kaya sumunod yung mga pulis, maski na mali. No, Kimo? Kaya ayun ngayon siya, nandun sa dahig, no? At may mga susunod pa, no? Oh. Tuloy mo, Kimo. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Ano tinanim? Ano tinanim, Kimo? Ano ang itinanim? Sabihin mo kung ano yung tinanim nung PRRD mo. Hindi yung dakdakan ng dakdak dyan. Ano ba yung tinanim na maayos? Ha? Yung nangamatay. Alam niyo, yung panahon ni Digong, malupit. Basta naituro ka, papasukin yung bahay mo, birahin ko. Tira mo. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yun ang... Komunista na naman. Ayoko sabihin tanga ka. Walang koneksyon yung komunista dyan. Sa pinag-uusapan dyan, Kimo. Ito naman kasing si Ivy, pinagsalitaan mo pa yan. Yan lang pala sasabihin yan dyan. Tira. Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? May kaso! Yung in-exile na sinasabi mong lumabas sa komunista na si Marcos Sr., na people power yun. At ito namang isa, maraming pinapatay. At paulit-ulit, Kimo, asan ka ba ng mga panahong hindi pa sila ang presidente? Yan dalawa na yan. Gising ka na, ibig sabihin, gising ka na nung panahon ni Marcos Sr. Tapos natulog ka, wala ka sa Pilipinas nung panahon ng mga sumunod na presidente. Kay Marcos, Gloria Macapagal-Arroyo, Cory Aquino, Erap Estrada, si Tabaco. Wala ito dito. Sa Pilipinas, wala. Ewan ko kung saan nagliwaliw to. At bigla, hindi naman siya nakulong ng ganun katagal. Di ba? Tapos yun nga,
nung lumabas siya, yun na. Binigyan siya ng absolute pardon ng kanyang amo. Oh. Kaya eto ngayon siya, senador. Tuloy. Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Sakit na ulo ko sa'yo. Bale, malapit na matapos. Ayot, imo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Oh, yun, natapos na. Natapos din siya. Ano, mga boss? Natapos din. Pero ayoko sabihin tanga yan. Ayoko. Senador yan eh. Number 1 senador, sasabihan kong tanga. Puta. Napakasama ko naman, di ba? Kaya mo na siyang ganyan, no? 1 buwan na pala si Digong doon. Anibersaryo sa Dahig, no? Nangyari. Arestuhin at dalhin sa Dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kinakaharap ng kasong crimes against humanity. Ang kanyang pamilya hindi na raw umaasang may mapapala sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagdakip sa dating Pangulo. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Netherlands, si Mon Gualvez. Mon? Terrell, magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman. Yun. Mga tao. Kayo ho ay may utak. Yung sariling pamilya na nga ho nitong halimaw, nitong si Duterte, hindi na ho umaasa na makakabalik pa. Magkakaroon pa ng saysay. Talagang wala na hong pag-asang makabalik. Kaya tumigil na kayo ng bring him home. Ano? Wala na ho yaan. O, tuloy. Nararamdaman ngayon ng mag-ina na sina Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nito na si Kitty Duterte sa kanilang pagbisita sa ICC Detention Center. Bukod kasi sa birthday ni Kitty kahapon, 1 buwan na rin daw ngayong araw mula nang arestuhin at dalhin dito sa Dahig ang dating Pangulo. Nakisalo ang mag-ina na sina Hanilet Avancenia at anak na si Veronica Kitty Duterte sa mga pagkain inihanda ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng ICC Detention Center kahapon. Pa-birthday daw Ayoko sabihin mga tanga to. Masakit ho yun. Mga tangahanga ni ni Digong. nila ito kay Kitty na nagdiwang ng kanyang ika-21 taong kaarawan. Tanging sayaw lang ang nairegalo raw ni dating Pangulong Duterte sa anak nang bisitahin siya kahapon. Maayos pa rin naman daw ang kondisyon ni Digong na umaasang makakauwi na sa Pilipinas para may paliwanag daw ang personal na mga nangyari. Naging emosyonal naman si Hanilet ng pangunahan ng pagdarasal sa labas. Bukod kay Kitty at sa Duterte supporters, sinama rin ni Hanilet sa dasal ang dating Pangulo. Hindi raw nila maiwasang magtanong na kung sino pang gumagawa raw ng matino sa bansa ay siya pang nakulong ngayon. Kasunod din Puto, ano ba naman tanong mo yan? Hanilet, kung sino pa yung gumagawa ng matino sa bansa, siya nakulong? Butong ano. Ibig mo sabihin, yan darling mo lang gumawa ng matino, lahat ng yung nagpakulong dyan, puro mga demonyo, ganun. Tangina naman yun. Mapapamura ka talaga. Tuloy mo. dito, hindi raw umaasa si Hanilet na may mapapalapat sila sa ginagawang investigasyon sa Senado sa pangunguna ni Senadora Amy Marcos. Paik-ik Pilang lang. na rin niya ang kaliwat ka ng krimeng nararanasan sa kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, pinuna naman ng kaalyado at abogado sa Pilipinas. Tuloy mo. Mukhang masamang padating ko dito. Pinuna raw niya ang mga lumalalang krimen. Tignan niyo paano niya pinuna. Pero si dating Pangulong Duterte na si Attorney Martin Delgra ang kawalan daw ng proper travel documents gaya ng visa ng mga pulis na sumama sa pagdala kay former PRRD sa Dahig. Pero sisilip nito sa Senado para mabigyang linaw din daw ang naturang violation. Narito ang bahagi ng kanilang mga pahayag. Napapatanong kasi siya, bakit kung sino pa daw yung may matinong ginawa para sa bayan, yun daw yung nandun sa loob. Sabi ko, pareho tayo ng tanong. Utang ina. May matinong ginawa ba sa bayan yung ang daming namatay? Matino ba yun sa inyong common law wife, ha? Tangina. Tuloy mo. Actually, tinatanong po ang Panginoon. Panginoon. Pero ano yan, alam mo, parati namang natatalo ang mas kadiliman sa kabutihan ulo. Nakita mo yung survey sa, dalawa sa cities ng Pilipinas, ang
dangerous place. Congratulations again. Oo, maraming nangyari na. Congratulations, BBM. I asked him if he was okay, if he's okay. Then he said, no guts, no glory. So, brave as always. He is looking forward to come home to explain to the Filipino people what has happened. Mukhang may laman yung daldal ni Hanalit na yun, mga pre. Ha? Congratulations ika at maraming krimen na nangyayari. Puta, malupit yun. Ha? Di kaya may kinalaman kayo sa mga kaguluhang nangyayari, ha? Tanong lang, di ba mga friend? Kasi tuwa-tuwa pa, parang tuwa-tuwa pa siya, ha? Okay, maraming krimen. Puta na, mas marami, ewan ko, anong klaseng mga uring tao to, no, mga friend? Pero dadapat subalit, no? Utang ina. Paulit-ulit para sa akin. Ito ang impyerno. Yan ho. Mintakin mo para kay Hanilit kung sino pa raw yung gumawa ng matino, siya pa yung nakulong. Putang ina, ano? Matino. Crimes against humanity. Hindi na kaano. Ang darling mo, wala siya pakialam sa human rights. Di ba? Putang, grabe ito, mga pre. Mag-collab na ho tayo, mga friend. K54254, shout out. Hindi na daw galit, pero halos isumpa ang apo ng apo nila, PBBM. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos ng mga yan? Si Kibuloy? Si Kibuloy yata na nakakulong din. Hindi si Kibuloy. Si Taning. Jaime, shout out. Hindi pang Senado si Jaime. Parang pang barangay chairman lang ang dating niya sa hearing. Lagi pang nakapokus ang pagmumukha niya, parang trumpo. Chupista Bunaaw, shout out ha. Good afternoon po kuya at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Anong pinagsasabi mo? Common law white? Ikaw yata ang bangag. Huwag kang magsumpa at baka sa inyo tumama. Totoo. Grabe rin pala itong magsalita, no? Wala eh. Same Peder. Is December. Jaime, oh. Walang kwenta ang mga argumento nila Bato, Bongo at Aimee. Kitang-kita ang takot ni Bato na maaresto rin ng tulad ng huklubang si Digongyo. Oh. Actually, ang hearing na yan, napapaboran yan, yung mga aresto yung pang susunod. Oh. Chupista Bunaaw, ay, tama na nga kayo, Bongo, Kimo. Lahat kayong mga DDS, nakakasuka na kayo. Kawawa naman ang mga zombie ninyo. Hanggang ngayon, ginagawa nyong tanga. Totoo yan, Chupista. Putik yan. Jaime, oh. Arox, sa totoo lang, nakakaawa rin si Jaime Marcos. Alam mo kung bakit? Kasi bukod pa sa pangit niyang pagmumuka, may utak pa siyang napakabobo. Siya ang kaganapan ng taong isinumpa. Jaime na naman. Karox, alam mo kung bakit walang buhok si Bato de la Rosa? Kasi walang sustansya ang laman ng ulo ni Bato. Kaya ang resulta, walang buhok na tumubo. Kahit pulgas, hindi maninirahan sa ulo ni Bato dahil puro kolesterol ang laman ng utak niyang pasmado. Ikaw naman, Jaime. Joselito mabait, shout out. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Good news. At medyo naka-adjust na daw si Digong sa kulungan niya sa ICC. Di pala alam ng kanyang babae ni Digong na isang halimaw yung kanyang si Digong. Siguro mabait sa kanila. Siyempre nga naman, babae niya. So, di niya alam na isang demonyo ang Digong niya. Hindi kasi marami siyang naririnig nga na Tatay Digong. Yun. Robert Cruz, shout out. Pamilyang abnormal.
Robert Cruz ulit, oh. Oy, welcome to the club, Robert Cruz, ha. Salamat sa dumadagdag subscriber, totoo. Ang pangit ni Hanilit. Mas maganda pa si Garma. Sang-ayon ako sa iyo, Robert. Sa totoo lang, sang-ayon ako sa iyo. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless din, Librado. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless you. God bless. Raul ulit, oh. Sino kayang Diyos ang tinatawagan o dinadasalan ng kabit ni Digong nyo? Kung manumpa pa naman, ay wagas. Totoo. Wala rin pala, no? Kala ko matino yung utak niyan. Oh. Ngayon lang nagsalita, ganyan pa. Nabisto tuloy, no? Pangdigong ka nga lang. Totoo. Tama ka lang dyan. AJ Reyes, oh. Tama lang yun sa kanya. Walang kinalaman yung edad niya sa kaso niya. Pagbabayaran niya ang ginawa niya. Wala siyang awa sa tao. Demonyo yang ogag na yan. Kahit tadtarin niya ng hindi pa makakabayad dyan sa diyan ka na matitigok. Digong yung ogag. Galit si AJ Reyes. Wilfredo Pampilon, shout out. Lisa Cruz ulit, oh. Galing ibang planeta yan kaya. Oh, hindi nga. Para si Kimo lang din, ano? Si Hanilet, no? Parang walang nalalaman sa mundo. Basta ang alam nila, matinusi yung Digonyo. Di ba? Jose Kiano, gising-gising lang mga pag may time. Kung may pamilya banal, kayo, ang pamilya bangag. Ang gagaling nyo, totoo. Hieronimo Kalma. Welcome to... Idol, sino si Kimo? Si Kimo, si Robin. Di ka ba nanonood ng mga pelikula niyan? Pangalan niyang Kimo, doon sa ano, Regine Velasquez. Oh, siya si Kimo. Isang mekanikong pobre. Oh, nagkagustuhan sila ni Regine na isang sikat. Oh, ganun yung story nun, eh. Parang, ayoko na kwento, mahaba pa ta. Ramon Valencia, shout out. Good morning, bossing. Good morning, bossing. Itong kirida ni Gongsby, parang isang istasyon lang ang pinakikinggan at pinanonood. Parang hindi niya alam ang mga pinagagawa ng betka niya. Oo nga, eh, di ba? Jokiano. Karox, dati 3 stooges lang. Ngayon, 5 strongest na. Totoo. Huh? Renato San Pedro, shout out. May pamangking kami, tinukhang. 2 AM, pagdating ng mga pulis, may kasamang reporter at pulinarya. Kinuha pa yung mga sasabunging manok at pera. Oh, kita mo. Hindi lang naman ikaw, madami nga kayo, eh. Glenda Dio, shout out. Ngayon, may God na siya. May God na sila. Di ba sabi nila, stupid God? Saan ang God nila ngayon? Si Satanas. Oh. Glenda Dio ulit, oh. God, please protect us evil deeds of our government official. Oh, diba? Maril Pabianak, shout out, ha. Ay, nako, kaka-stress po ang mga kakulitan ng DDS senators. Mabuti na lang at cool ang mga nasa admin. Ano sila, eh, ayaw nilang bumaba sa level. Yun lang yun, naka. Ang sarap nilang pingutin sa tenga. Ayaw mag-absorb sa utak nila ang useless na hearing na yan. Until now kasi, tulala pa sila. Be it and accept na lang ang katotohanan na no one is above the law. And the most love na masasabi natin, God moves in mysterious way. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Totoo. Jokiano. Hintayin nyo na lang ang garapon na may lamang abo. Homer Marcaida, shout out. Style yan para ikampanya
ang PDP. Siyempre, focus tao hearing sa Senado. Publicity lang, habol. Totoo. Kaya nga, inano ni Chis Escudero Parang hindi na yata sila papayagan pang ihinto. Parang pinapahinto na ni Chis Escudero dahil ginagamit lang nila para makakuha ng simpatya doon sa mga tangang naniniwala na itong si Digong kinidnap. Diba? Kalat ni Baya, shout out. David Ali Mendoza, shout out. Good morning, Karox. Hi, natural lang po. Siguro, napanaingak-ngak ang mga Duterte. Parang ayaw nila na natatalo sila kapag may agrumento. Kahit na magmukha silang mga baliw sa mga sinasabi nila. Totoo yan, David. Basta daldal lang sila ng daldal. Travis Herrera, shout out. Nag-like na po ako, sir. Thank you po. Oh, yun. Salamat sa likes, ha. David Ali Mendoza ulit, Ito naman si Hani Leche. Panay pa ang puri kay Mang Kanor. Parang wala siyang nalalaman sa mga pinagagawa ni Digong. At ito naman si Kimo, pumunta pa sa Senado para lang mag-emote. Visit ka, Kimo, may paiyak-iyak ka pa. Hindi ang bagay sa'yo. Para kang T. Akala ata niya sa eksena sa pelikula, yung hearing na Senado. Totoo yan. Kahit ano pang ipakita ninyo, ay walang maaawa sa inyo, lalo na sa poon ninyo. Sabi mo lang yan, David. Oo. Kita mo tumaas yung sabi nitong Police Asia. Tumaas ang survey ni Bato. Oo, di ba? At nag-number 1 na si Bungago. Si Bongo. Oo, di ba? Federico Mandaco. May pinakontempt si Bato, ambassador yata kasama ni Digong sa aeroplano dahil meron silang di matanggap na katwiran tungkol sa dokumento sa pagdadala kay Digong sa The Hague. Pero hindi yata, hindi pinirma ni Cheese. Yung contempt nila, ba? David ulit, Karox, ano ba yan si Tia Deli? Parang si Pulong Duterte ang kasama niya. Hindi, biro lang, David. Hindi. Binibiro ko lang kayo sa totoo lang, no? Hindi po totoo yung sinabi ko. Actually, busy talaga si Tia Deli, Federico Mandac ulit, Kaya ipinagpapilitan nila, ay, shout out, friend Shermin Sapeda, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia, I'm Bingson, shout out. Adoracion Di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo dyan, sa Amerika. Anak Eman Escalona, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Sabi ni Federico Mandac, Kaya pinagpipilitan nila Aimee at Bato na illegal yung pagka-aresto, dapat daw ay extradition ang ipinairal at dumaan sa local court. Kaya yun ang gusto ni Bato. Ay alam niyang aarestuhin din siya. Yun nga yun, Federico, kuha mo At yun ang gagamitin niya para hindi siya madala agad sa dahig. Ang problema dahil nga ayon kay Rimulya ay kumalas na si Digong sa ICC. Ay hindi uubra yung extradition dahil wala na yung treaty. Parang sinampal si Bato. Yun ang tinatawag na parang kumuha ng bato, ipinukpok sa sariling ulo. Kalat niyo. Yari, nako, pati bet ka, may sapak. Yari tayo dyan. Oo, may sapak din yung bet ka, no? Iba rin, magdadaldal. Rodeo Felipe, Hindi kinaya ng utak ni Robin yung usapang batas na English kaya naiyak sa sakit ng ulo. Jupista Bunaaw. Sana mapalitan na si Garcia para wala nang tatakbo ng mga politiko. Ano po kaya kung ikaw na ang pumalit kay Garcia para tumino na ang mga politiko? Mga ka-warriors, di ba okay naman si Kuya Rox? Kuya, joke lang. Pero di po naman masama kung mangyari. Patay tayo dyan, pista. Pista ulit, Ang init na nga po ng panahon, tapos lalo pang pinapainit ng mga senador na mga Duterte. Masarap na lang magbabad sa drum na may yelo para mabawasan ang banas. Totoo yan, Chupista. Meron ka ba nun? Meron ka ba drum na pwede pagbabara ng yelo? Bong Tupa, shout out, Si Digong, papuntang Hades. Hades. Impyerno yata yun, Oo, Okinawa, Japan.
Joseph Rigodon, shout out. Marami ding itinagong nakaw yan. Di na nahiyang magsalita. Puro naman kabaligtaran. Totoo yun, Joseph. Tsaka hindi umubra yung mga pahiring-hiring ni Amy dito kay number 2 ni Digong. Oh, paek-ek lang kaya, hindi naniniwala. Oo. Oh. Di ba? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, nung inaresto si Digong, no? Dapat sana sumugod sila Amy, sila Bato, doon sa... Dapat sila sumugod sila, sinugod nila yung Villamor Air Base. Eh ngayon sila daldal ng daldal, wala na. Oo, di ba? Ha? Si Bato nga ngayon daldal ng daldal, eh, dapat isa ka dun, sumugod ka dun sa Villamor eh. Dahil ikaw dating PMP, baka respetohin ka. Diba? Dating chief ka, di ba Bato? Dati akong general. 4-star general si Bato, baka kala nyo. Oo, maraming nilagay ni Digong na estrella sa balikat yan. 4-star general yan, di basta-basta yan. Kung ikaw ang muna doon, di nyo ako papasukin. Wala, si Bongo nando doon. Pasukin nyo ako. May gugutom na yung amo ko, may dala ako pizza pie. Yung pizza pie ang pinapasok, siya hindi. Di ba? Tedo, napaka-arte naman nila Amy. Mali daw ang pag-aresto. Dapat nga ginawa ng kapulisan pinagbabato itong Digong. Sobrang naman maselan. Siguro kung si Roque ang batutahin mo, sasabihin pa niya, balik ka. Shirley Jaser, Naku po, Karox, napanood ko nang nagsalita si Robin Hood. Sakit sa tenga at ulo, puro drama lang, parang si Bugo lang. Sasakit lang ulo mo kung napakinggan mo. Makakainom ka ng biogesic. Yun nga eh, kaya nga kahapon, nung natapos akong nag-vlog, pagtingin ko, nagsalita pa lang, kikapraso, puta, sumakit ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Yan namang si Miss Anilet, parang sa ibang planeta lang siya nakatira. Hindi niya alam kung bakit nadala sa Netherlands si Digong niya. Mga nakakaduwal nilang mga drama, nakakasawa na. Mga manhid na talaga at nakakapagtaka kung bakit may mga taong ganyan na walang pakialam sa mga namatay. Sarili lang nilang iniisip ng mga senador na yan. Mahal na Panginoon Diyos, kayo na po ang bahala sa Pilipinas. Totoo yan, Shirley. Tedo, Pilipino kaya ang sinasamahan ni Tia Deli? Naghahanap ng paglalagyan ng pinagnakawan? Hindi. Ito, sinagot ko tayo. Joke lang yun, friend. Sorry, Karox, sabi ni Ted, sorry, Karoke, kala ko politiko nga, talamak na kasi. Hindi. Alam mo, Tia Deli, ay, joker yan, baka lang. Seryoso yan, pero joker yan, ha? Totoo. Good morning, Kasani. Pag-untugin mo ang ulo ni Bato at ni Babs hanggang sa matauhan ang dalawang ungas na yan. Hala, bira. God bless ka lahat ni 3J Show po. Hello, Sir Rox. Hi. Said na ang pasensya ko dito kay Bato. Paano naging senador to? Tanong mo kay Garcia. Tanong mo kay Digong. Putik yan. Paano naging senador to? Hi. Nakipag-agrumento kay Rimulya sa isang abogado at hindi niya maintindihan ni Bato ang paliwanag. What is the difference between rendition at yung surrender? Kung member pa kayo ng ICC, rendition ang applicable sa kaso ni Digong. Pero dahil inalis ni Digong ang Pinas sa ICC, surrender ang option sa kaso ni Digong. Naintindihan ko ang paliwanag ni Rimulya, pero si Bato, para bang isang batang pinagpapaliwanagan mo ng calculus, gusto nang mainis ni Rimulya. Pigil na nga eh. Si Rimulya kahapon eh, di ba? Pero 3J Show pa,
Ayon sa aking bolang kristal, ha? Baka dumali na yung mga sinampang kaso ni Trillanes. Ha? Ayan yun, ha? Baka magkaroon na ng ano yan. Baka gumalaw na yan. Taon na pala yan. Nakasampa dyan. Nagdampating. 3J show pala. Si Rox, sige mo, hindi ko na sana i-comment. Talagang exceptional itong Kimo. Ang topic sa hearing ay yung pagkaka-aresto kay Digong. Aba, anong kinalaman ng mga rebelde? Ek-ek na yan. Tapos with matching crying, and walk-out drama. Ang layo ng argument ni Kimo. Naku po, yan ang napapala nyo sa kakaboto ng mga walang alam. Ito. Hintayin mo, akala mo si Kimo lang. May parating pa sila bumtarat-tarat, si Ipe, ayon sa survey nitong Police Asia nito, papasok na si Ipe. Nainang po. Diyos ko. Dito sa hearing na to, nito si Baba, doon mo nakita na malamang sa alamang na kung darating man itong sinatawag na trial nitong si Sara, acquitted yan, hindi yan makukumbik. O, ilan na yan nandyan? Si Kimo, si Bato, si Baba, si Bongo, si Caviteño, si Cayetano, 5. 3 na lang ang kulang. Papasok si Bumtarat-tarat, yung mga tulpo. Oh. Absuelto! Ganun lang kadali. Hindi na mahirap bilangin. Ang kailangan lang yata 8 o 9, tapos na. Acquitted na yan. Napakatibay pa ng sarado na ang utak niyan. Maski sabihin ng Kongreso na mga ebidensya, kung mga Mary Grace Piatos whatsoever, tablado kayo. Sana mali ako. Pero puti, ayan na nakikita nyo na di ba? Kung paano ginagawa niya mga yan. Inilulusot nilang pilit. Gusto na ibalik dito, kita mo. Ang krimen niyan, crimes against humanity. Oo. Yung itatrial ni kay Sara Duterte, mandarambong yan. Pag nanakaw, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin sinasampang kaso sa plunder. Diyos ko, wala yan. Ganun ang mangyayari dyan. Sana mali ako, 3J show pala to. Sir Rox, si Bongo naman, kesa iyak-iyak siya dyan, drama-drama siya dyan, bakit hindi siya pumunta sa Dahig at mag-apply na babysitter ni Digong? Alam mo, 3J show, hindi gustuhin man ni Bongo, hindi pwede. Maraming iniwan kay Bongo. Nabilin si Digong na siya ang nagpapatuloy ng kanyang mga ginagawa. PJ show pa ito. Ang pahiring ni Manang Aimee na booking ni Chiswis at ginagamit nila Bato at Aimee sa Senado for political mileage nila. Ayun, pinapahintunan ni Chis. Totoo. June Alves, shout out. Maraming nagmamahal kay Digong dahil nakakaparte pera ni Digong. Totoo yan, June Alves. Shout out, Michelle Edwin, my friend. Mike. Jan Dimango, shout out. Hanggang bukas po muli. Oo. Kanina, pinloss ko. Minumo akong biogesic. Sumakit talaga ulo ko rito kay Kimo. Pero, ulit. Kimo, ayoko sabihin tanga ka, ha? Magandang gabi po, mga boss. Malapit na palaspas sa linggo, no? Palaspas na. God bless. Good night, mga boss. Buhay, no? Marami pa lilinisin si Marcos. Talagang kailangan paspasan yan. Lalo na yung mga may pinagsasampahan ng kaso ni Trillanes. Dapat gumalaw na yan. Hindi nakabinbin lang dyan. Tagal-tagal na pala sinampan ni Senator Trillanes yan. Wala nga namang walang probable cause yan. Ang daming testigo. Ewan ko sa'yo. Chief Justice. Secretary Remulla. Diba? Ay nako. Lahat sila, ang takbo nila sa Supreme Court Como. 13 yata yung inappoint ni Digong doon sa Supreme Court di ba? Ay nako. Sige po, hanggang bukas po muli, ha?